Ngumiti naman si Princess Zhang Yoxi at sinabi na lang nito na, ang kanyang pangsyam nitong kapatid na lalaki ay may utang siya sa kanya ng 1,000,000 pilak na barya, kung kanselahin niya ito, pagkatapos ay pakakawalan na daw siya. Lumingon naman si Ning Shan sa kanyang likuran at ito'y napaisip. Ang 1,000,000 pilak na barya ay napakahalaga para sa pamilya Lin, kahit na lumuhad ito sa kanya. Dahil ito na lang ang paraan para makuha niya ito. Napakagatlabi na lang ito sa inis. At wala na nga itong nagawa pa kundi lumuhad sa harapan ni Princess Zhang Yoxi. Kahit hindi bukal sa kanyang kalooban, humingi ito ng tawad sa kanya. Siya daw si Lin Ning Shan at ang kanyang maling nagawang naunang aksyon, patawarin daw siya nito. Subalit hindi naman ito inaasahan ni Princess Zhang Yoxi, na mas pinili nitong lumuhad para lang sa 1,000,000 silver coins. Ngunit sa kabilang banda, nagsaad naman ang ika-5 prinsipe, na sinong mag-aakalang luluhod talaga ang anak ng pamilyang Lin na kilalang pride bilang isang heavens. Sambit pa ng batang babae habang ito'y natutuwa. Siya ang pride of the heavens, ang pangsyam niyang kapatid na babae ay nakapag-improve ng husto sa loob ng 1 buwan at nagawa niyang napaluhod sa harap nila ang magkapatid. Sa nakikita nito, ang ika-9 nitong kapatid na babae ay ang aktwal na pagmamalaki ng langit. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang 3 kalbong bugok na ito, na lumuhad talaga ang kanilang ginang siya daw ay wala ng pagpipilian, dahil ang kalaban nito ay ang Commandery Princess, at hindi niya kayang masaktan ng ganito. Ngunit habang nakatalikod si Ning Shan ay, sinabihan nito si Chen Er na, huwag nitong kalimutang magpadala ng 1,000,000 pilak na barya sa Lin Mansion sa 1 buwan. Agad naman umalis ang dalawang ito. Subalit wika ni Ning Shan habang ito'y umiiyak. Paano maglakas loob ang 9th Commandery Princess? Pinahiya daw siya sa ganoong antas, dapat siyang mamatay para dito. Ayaw daw niyang makita silang dalawa ni Zhang Ruokan na ating bida sa buhay nito. Sumagot naman si Chenyo na huwag siyang mag-alala, mag-aalok daw siya ng maraming pera para ulo ni Zhang Ruokan na ating bida sa black market, mamamatay siya sa sandaling lumabas ito ng palasyo. Dagdag pa ni Ning Shan, kailangan niyang magsumikap at mag-cultivate, pagkatapos ay personal nitong papatayin ang ika-9 na prinsesa upang mabawasan ang kanyang puot sa dibdib. Sambit naman ni Chenyo, alam naman daw nito, oras daw na maabot niya ang Black Realm, isasama daw niya ito sa Yuntei suzerain. Natuwa naman si Ning Shan sa tinura ng kanyang kapatid. Kung makikita daw nito ang ika-7 prinsipe sa pagdating daw nito doon. Hinawakan naman siya sa ulo ni Chenyo. Siyempre, ang ika-7 prinsipe ay isa na ngayong eternal na disciple, kung papaboran siya nito, marami itong matatanggap na benepisyo sa hinaharap. Nalipat naman tayo ng eksena, at nagsaad naman ang ating bida, at sinabihan niya si Princess Zhang Yoxi, ngayon daw ay pinahiya niya ito sa ganoong antas, tiyak na maghihiganti siya sa kanya sa isang matinding paraan balang araw. Sumagot naman si Princess Zhang Yoxi at ito'y napahawak sa kanyang ulo. Hindi daw nito talaga sinasadyang ipahiya siya, ang gusto lang niya ay ibalik ang isang 1,000,000 silver coins, tsaka kahit bigyan niya ito ng 10 lalaki, hindi pa rin siya maglalakas loob na hawakan ang mga miyembro ng royal family. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida, at sabay inililabas nito ang box. Na ang nilalaman nito ay isang Eldark Blood Pill, tataas ang kanyang rate ng tagumpay ng 30% kapag hinamon mo ang iyong sarili na mag-breakthrough sa Black Realm. At kanyang binuksan ang maliit na box na ito, at labis naman na natuwa si Princess Zhang Yoxi sa ibinigay sa kanya ng ating bida. At agad naman lumapit si Princess Zhang Yoxi at hinawakan nito ang pisngi ni Chen Er at sinabihan niya ito na talagang the best siya talaga. At malugod na tinatanggap ni Princess Zhang Yoxi ito. Ngunit namula naman ang mukha ng ating bida sa paghawak sa kanya ni Princess Zhang Yoxi. Subalit naiyak na lang si Princess Zhang Yoxi habang nakayakap ito sa kanya, ngayon mas mamimiss daw siya nito at anong dapat niyang gawin. Ngunit sinabihan naman ni Chen Er si Eile, na sa loob ng 1 buwan, aalis siya patungo sa paaralan ng Martial Market, pero meron pa rin isang bagay, na hindi niya maiwasang mag-alala. Sumagot naman sila na tungkol ba ito sa Commandery Princess na si Zhang Yoxi. Sumagot naman ng oo si Chen Er. At bukod sa kanyang ina at kay Sister Yun Er, ang pangsyam nitong kapatid na babae ay isang taong ituturing niyang napakalapit sa kanya sa gayon, siya ay isang napakahalagang tao sa kanya. Dagdag pa nito,
na nakaranas ng napakalaking pagkatalo, tiyak na maghihiganti si Lin Ningshan sa kanyang ikasyam na kapatid na babae, maaari pa niyang subukang patayin siya. At sinabihan naman siya ni Lin na huwag siyang mag-alala, hanggat nandito pa siya sa Yanwu City, paprotektahan daw niya ito sa Lin family. Ngumiti naman si Chen at sarkastiko nitong sinabi, na tinulungan niya si Lin na makamit ang kanyang kalayaan, at tutulungan din daw siya nitong protektahan ang kanyang pamilya, kaya sa araw ngayon ay magiging magkaibigan na daw sila. Sa tinura naman ng ating bida ay naantig naman ang puso ni Le, at hindi nito inaasahan. Napaisip na lang ito, dahil ang kanyang tagapagligtas na isa ring prinsipe ay handang makipagkaibigan sa isang hamak na slave na tulad daw niya, at sa araw din daw ngayon ay kahit na ibuwis nito ang kanyang buhay, tiyak na paprotektahan niya ang pamilya ng ating bida. Makalipas ng isang buwan, at makikita naman natin ang ating bida, at si Princess Zhang Yoxi at ang kanyang ina. At sinabihan naman siya ng kanyang ina na narinig daw niya na ang Omen Ridge ay puno ng mga savage beasts, kaya dapat siyang mag-ingat. Ngunit agad naman sumagot si Chen na masyado daw nag-aalala ang kanyang ina. Ang paaralan ay puno ng maraming mga eksperto, kaya ang mga ganid na hayop ay hindi maglalakas loob na salakayin ang paaralan. Subalit may lungkot naman na ekspresyon ang kanyang ina at sinabi nito, simula bata pa siya, hindi ito umalis sa kanyang tabi, ingatan daw nito ang kanyang sarili. At nabalitaan nito na naging magkaaway sila ni Ningshan, kahit anong mangyari ay pinsan pa rin niya ito, kahit na anong pagkakamali ang nagawa niya, iligtas pa rin daw niya ang buhay nito sa hinaharap. Ngunit saad naman ni Chen kung hiniling ba sa kanya ng padre de pamilya Lin na sabihin sa kanya ito, at sarkastiko pa nitong sinabi na pinapangako nito sa kanya na hinding-hindi nito gagawin sa pamilya Lin maliban lang kung sinasadya nila siyang guluhin. Ngunit kung maglakas loob silang saktan daw ang kanyang ina, ay gagawin nito ang lahat para lipulin ang buong angkan ng pamilya Lin. Subalit agad naman siyang binigyan ng bukol sa ulo at ito'y labis na nasaktan. At sinabihan naman siya ni Princess Zhang Yoxi na tanga habang ito'y nanggagalaiti na magpakabait lang siya at makinig sa sasabihin ng kanyang tita Lin, at tigilan daw nito lahat ng kalokohan. At saka, ano bang dapat alalahanin kapag inaalagaan daw siya nito kay tita Lin, wala siyang dapat na ikabahala. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpaalam na ang ating bida sa kanyang ina at kay Princess Zhang Yoxi. At sinabihan niya ang kanyang kapatid na hihintayin nito ang kanyang pagdating doon. At sa oras na ito ay nakasakay na sa kabayo si Chen habang pinagmamasdan siya ni Princess Zhang Yoxi. At sinabi nito sa kanyang isipan, na magsasanay siya ng husto at maabot ang Black Realm sa lalong madaling panahon, at tiyak na pupunta siya sa paaralan ng Martial Market upang hanapin siya. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena, at makikita naman natin na galit ang Reyna, at sinabihan niya si Chen Yu na silang mga basura, lumipas ang isang buwan at hindi sila nakahanap ng pagkakataong patayin si Chen na ating bida. At ngayon ay umalis na siya para sa paaralan ng Martial Market, at magiging isang malaking balakid para sa Reyna sa malapit na hinaharap. Agad naman sumagot si Chen Yu na hindi kailangang magmadali, kamahalan, mas magiging madali para sa kanila na patayin si Chen kapag umalis siya sa kaharian. Ngunit pagalit naman na nagsalita ang Reyna na umalis na siya, sinasabi daw ba niya na papatayin nito si Chen sa paghabol sa kanya hanggang sa school ng Martial Market. At sarkastiko naman na sinabi ng hangal na si Chen Yu, nang walang proteksyon ng maharlikang pamilya, siya ay nagsasanay na ngayon na ilagay ang kanyang sarili sa larangan ng paningin ng lahat ng mga pumapatay doon, ginagarantiyahan ng lingkod na ito na siya ay mamamatay ng malungkot. Bumalik naman tayo ng eksena. At makikita naman natin ang kabayo na patuloy itong tumatakbo. Ngunit sa kabilang dako, ay nagsaad naman ang isang babae na kulay pula ang kanyang buhok. Sinabihan niya ang lahat ng nandun. Natignan nila ang Ninth Prince na ating bida na dumating na talaga ito. Nagkagulo naman ang mga babae. At naging puso ang kanilang mga mata. Matapos makita nila ang parating na ating bida. Wika pa nila. Hindi nagtagal, ay nakuha pa niya ang unang pwesto sa Yellow Division, at ngayon ay nasa Black Realm na siya, gaya ng inaasahan ng isang martial genius. Ngunit sa kabilang dako, ay makikita naman natin ang dalawang assassins na sila ay natutuwa dahil dumating na ang kanilang target na ating bida, at ito na daw ang kanilang pagkakataon para patayin siya. At ilang sandali pa ay tuluyan nang nakarating ang ating bida sa kinaroroonan nila.
Subalit may isang lalaki naman na sinalubong nito si Chen at sinabihan niya ito na kanina pa siya nitong hinihintay. Nagsaad naman si Chen at sinabi nito na Young Master Liu kung ano daw ang kanyang problema. Agad naman lumapit si Liu. At malugod nitong sinabi sa ating bida na, kamahalan, humingi ito ng paumanhin sa nagawa nito sa nakaraan, mula nang makaranas siya ng 2 pagkatalo sa pamamagitan ng mga kamay ng ating bida. Ang sakit at paghihirap ay tumulong sa kanya na bumukas ang isang bagong dahon, tunay na hindi niya inaasahan na sa bagong pananaw na ito, ang kanyang cultivation ay biglang mapupunta sa Black Realm. Ngunit naguluhan naman ang ating bida. Kung ito ba talaga ang Young Master Liu na nakilala nito noon na dating barubal at kupal at bastos. At sinabihan na lang niya ito na congrats sa'yo Brother Liu. Ngumiti naman at napahawak sa ulo si Liu Chengfeng. Kung hindi dahil sa ating bida na nagbibigay inspirasyon sa kanya, sa takot nito ay hindi siya makakalusot sa Black Realm ng ganoon kabilis. Ngunit sa kabilang banda, dumating na rin ang manager, na ama ni Liu, na mas kilalang Elder Liu, at dumiretso ito sa ating bida sabay hinawakan niya ito sa balikat. At sinabihan niya ito, na kamahalan, silang dalawa ng Commandery Prince na ama ng ating bida, ay magkasama noong sila ay mga bata pa. Sana daw ay mapatawad nito si Chengfeng alang-alang sa kanya, at suportahan ang isa't isa mula ngayon. Subalit napaisip naman ang ating bida at ito ay nakaramdam ng napakalaking pressure. Ang manager na ito dito ay tiyak na hindi isang simpleng tao. At agad naman na nagbigay galang ang ating bida, at sinabi nito na, masyadong mabait si Tito Liu, kung walang pakialam si Young Master Liu dito, syempre, hindi rin daw niya ito gagawin. Ngunit sa isip-isip nito ay, kalmado pa rin ang ating bida, dahil wala man ito naging reaction. At nakolekta pagkatapos harapin ang pressure na ibinibigay nito, ang kanyang kilos ay tiyak na katulad daw niya ang prinsipe ng komandante noong bata pa siya. Agad naman itong hinawakan ang ulo ng kanyang anak na si Liu Chengfeng. At sinabi nito na palagi siyang walang ingat na hindi marunong manatiling kalmado, umaasa daw ito na may matutunan itong 1 o 2 mula sa ika-9 na prinsipe. Sumagot naman na nakangiti si Liu Chengfeng na kahit hindi daw niya ito sabihin sa kanya, hindi siya matuto sa ika-9 na prinsipe na ating bida. Naging seryoso naman ang ating bida, na si Liu Chengfeng ay itinuturi pa rin na isang henyo sa kanyang edad. Kung siya ay talagang nagbago na ng isang bagong dahon, hindi niya talaga iisipin na patawarin siya at maging kaibigan ito. Ngunit sa kabilang dako at makikita naman natin ang malaking ibon at isang lalaki na nakasakay dito. At sa bawat hawi ng pakpak ng ibon na ito ramdam nila ang malakas na hangin ang sumasalubong sa mga mag-aaral. Namangha naman ang mga ito. Wika pa nila, ang Blood-Feathered Eagle, ito ay isang pangatlong superior class na mabagsik na hayop. Ang kapangyarihan nito ay mas nakakatakot kaysa sa mga nasa Earth Realm. Uupo ba talaga sila sa bagay na ito para marating ang Omen Ridge? Sobrang nakakakilabot daw ito. Ngunit agad naman siyang nilapitan ni Liu. At sinabihan siya nito sa pangalang Elder Xe, na matagal silang dalawa na hindi nagkita. Ang lalaking ito ang Elder of the Martial Market Bank Xe Nantian. Agad naman itong sumagot, Elder Liu, 2 dosenang ito ba? Ang mga tao lang dito ang kukuha ng entrance exam ngayong taon. Ngumiti naman na sinabi ni Elder Liu, na huwag siyang mag-alala, Elder Xe, tiyak na dadami pa ang mga papasa sa pagsusulit ngayong taon, sino ang nakakaalam, baka mag-ulat pa ito. Wika pa ni Elder Xe, maaari bang may lumitaw na kakaibang henyo mula sa commandery ng Yanwu, isang henyo na maaaring makapasok sa top 10 sa mga eksaminasyon. Ngunit sarkastiko naman sumagot si Elder Liu na hindi magiging masaya kung sasabihin ito sa kanya, malalaman din niya ito pagdating ng panahon. At ilang sandali lamang ay tuluyan na silang nakaalis. At makikita naman natin na nakasakay silang lahat sa likod ng ibong ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay nag-umpisa ng gumalaw ang mga assassins para sa kanilang plano, agad naman na pumunta sa harapan ang babaeng ito. At nabigla naman ang ating bida at si Liu sa inasta ng babaeng ito. Ngunit hindi naman lubos maisip ng ating bida kung ano kailangan nito. Agad naman nagsalita ang babaeng ito na may naglalakihang mga kahon. Sinabihan niya ang ating bida na kamahalan, sana huwag daw siyang mag-isip ng masama. Kung uupo siya sa kanyang tabi, sumagot naman ang ating bida na gawin daw nito ang gusto nito. Ngunit sa kabilang dako,
ay makikita naman natin si Liu Chengfeng na naging puso ang kanyang mata at ito'y naglalaway matapos nitong makita ang babaeng ito. Agad naman na umupo ito sa tabi ng ating bida nang walang pag-alinlangan. Ngunit nakita naman ng ating bida ang paa ng babaeng ito. At naalala nito ang pag-atake sa kanya ni Han Qingluo dahil nakita nito ang suot nitong leggings na halos kapareha nito. Naging alerto naman ang ating bida, tiyak na hindi daw siya isang mabuting tao at may binabalak itong masama sa kanya. Biglang lumapit naman si Liu Chengfeng sa ika-9 na prinsipe na ating bida habang ito'y natutuwa. Kung hindi ba siya naantig sa babaeng ito, ang kanyang pangalan ay Zichen, hindi lamang siya maganda, ngunit mayroon din siyang mahusay na talento sa martial arts at naabot na nito ang Dawn State of the Black Realm. Subalit sa biglang pagsulpot ni Liu at nagulat naman si Chen dahil malalim ang iniisip nito. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida, na Brother Liu, sabi daw nito na nagbagong buhay na ito, bakit nagsisimula na naman ang kanyang pagka-playboy personality nito, subalit sa sinabi ni Chen ay labis na. Nailang ito at agad naman na sumagot si Liu Chengfeng paano daw na hindi siya matitinag kung ang isang kagandahan ay nagpapakita ng kanyang sarili sa harap nito. Nagsisilbi sa kanya ng tama para sa pagiging isang henyo sa martial arts. Sa kabilang banda, ngumiti naman si Zichen, na alam niya kung paano ilagay ito ng maayos, at sinabi nito sa kanyang isipan na ang ika-9 na prinsipe na ating bida, na dapat daw nito isaalang-alang ang kanyang sarili na mapalad na mamatay sa mga kamay nito. At agad niyang inilabas ang isang maliit na matulis na bagay sa kanyang kamay. Ngunit agad naman itong napansin ng ating bida. Ngunit hindi naman ito pinahalata ni si Chen bagkus hinawakan pa nito ang kanyang buhok. Napaisip na lang ito na nararamdaman daw ba ng ating bida at hindi naman siya pwedeng kumilos ng basta-basta. Ngunit nakita naman ni Chen ang isang karayom sa kamay nito, at napangiti na lang ito, ang boring daw nitong mga assassin, hindi ba sila makapag-isip ng bago? Ngunit sa kabilang banda, naiinis naman ang kasama nitong lalaki, at wika nito sa kanyang sarili. Na walang silbi ang babaeng ito, dahil marami ng pagkakataon ng nasayang at siya na lang daw ang gagawa nito. Subalit pinagpapawisan naman si Zichen. At biglang ibinato ng lalaki ang isang needle sa likuran ng ating bida at mabilis itong bumulusok. Subalit wala naman kaalam-alam ang ating bida sa pagkakataong ito dahil may isang bagay na malapit ng tumama sa kanya. Ngunit nang makalapit ng bahagya ito at naramdaman naman na nito ng ating bida. Dahil sa kanyang realm, kahit anong bagay ay mararamdaman niya dahil ito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Agad naman ito napalingon. At mabilis nitong nasalo gamit ang kanyang kamay. At sinabihan niya ito, isang makamandag na karayom ng pukyutan, hindi ito naglalabas ng kahit isang tunog. At nagagawang isara ang kapalaran ng isang tao kapag nakasalubong nito ang isang patak ng kanilang dugo, siya daw ba ay isang mamamatay tao? Subalit kinabahan naman ang lalaking ito at ito'y pinagpapawisan. Hindi ito makapaniwala, kahit na ang isang tao sa tuktok ng Black Realm ay hindi makakadama ng isang makamandag na karayom ng bubuyog, at nasalo lang nito ng mabilis. Siya ay nalantad na, at wala na itong pagpipiliin pa kundi patayin ang ating bida. Habang pasugad ang kumag na ito, ay sinabihan naman siya ng ating bida, na akala daw ba talaga nito kaya siyang patayin ng mga katulad nito. At sa hindi inaasahan ay may isang kamay ang umatake. At nagsaad naman si Elder Exi, na ang lakas ng loob daw nito na kumilos ng may kapangahasan sa harap niya. Ngunit hindi na ito naiwasan pa ng kumag na ito ang punang-atake sa kanya ni Elder Exi at tumama ito sa kanyang ulo. Tumalsik naman ito at napasuka ng dugo dahil sa natamo nitong pinsala. Natuwa naman si Chen dahil pinatay niya ito sa isang daliri, ang mga elder daw ng paaralan ng martial market ay hindi pangkaraniwang. Ngunit nabigla naman si Liu Chengfeng dahil sa bilis na mga pangyayari. Sa nasaksihan naman ni Zichen ay labis naman siyang kinabahan. Kung siya ang nagtangkang pumatay sa kanya, baka siya ang namatay sa oras na yun. Agad naman lumapit si Liu Chengfeng at hinawakan niya ito sa leeg kung tumitibok pa ba ang pulso nito. At sinabi naman nito sa lahat na ito ay namatay na. Kinabahan naman ang mga babaeng ito na may naglalakihang mga kahon dahil sa mga nangyari. Wika naman ni Elder Exi, dahil ginamit niya ang makamandag na karayom ng pukyutan at kawili-wiling espada ng isda, siya ay nagmula sa departamento ng Hades na mamamatay tao.
Ang departamento ng Hades ay palaging gustong itago ang kanilang mga pinatay sa paaralan ng Marshall Market, hindi daw niya akalain na makakatagpo siya ngayon. At sinabihan nito ang ating bida kung sino siya, bakit pilit siyang pinapatay ng mga Hades Department. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Liu Chengfeng na ang sumagot. At sinabi nito kay Elder Exe, siya ang ikasyam na prinsipe ng komandante ng Yanwu, at kilala rin bilang henyo ng martial arts. Saad naman ni Elder Exe, na naabot ang unang yugto ng Black Realm sa edad na 16 ito ay isang tunay na kahanga-hanga, ngunit ang tawaging henyo ng martial arts, ang ikapitong anak ng Yanwu Commandery na nakarating sa Black Realm sa edad na 12 ay maaaring ituring na isa. At kanyang inutusan si Chengfeng, na itapon ang katawan ng lalaki sa blood feather ng agila, ayaw daw niyang madumihan ang kanyang mga kamay, at agad naman itong sinunod ni Liu. At makikita naman natin ang bangkay ng lalaki na itinapon na ito. Ngunit tumayo naman ang ating bida sa harapan ni Zichen na parang may gusto itong gawin. Subalit sa ginawa naman ni Chen ay labis na kinabahan si Zichen at nasabi na lang nito sa kanyang sarili na napagtanto na ba ng ating bida na isa siyang assassin, nasa Black Realm lang daw ang ating bida. Ngunit paano siya naglalabas ng sobrang pressure, dahil dito ay labis ang kaba nito at pawis.